Bumili na kayo ng paninda ko, fresh ang mga gulay dito tulad ko. Malakas na sigaw ni Kiera. Umaga pa lang, kaya marami pa siyang energy. Marami pa rin kasi ang paninda niyang gulay, kaya kailangan niya talaga magtawag ng customers. Ang ingay naman ng bibig mo, Kiera. Ginagamit mo na naman yung ganda mo para mang-akit ng customers. Hindi ka na nahiya sa ibang mga tindera dito. Saway sa kanya ng katabi niyang tindera. Ang number 1 basher niya na si Mikay. Manahimik ka nga dyan, Mikay. Palibhasa kasi walang bumibili sa'yo kaya inggit ka lang sa'kin. Mana kasi sa'yo mga paninda mo. Pareho kayong tuyot na. Pagtataray niya pabalik. Malante. Sigaw ni Mikay. Pangit. Sigaw niya pabalik. Hindi niya sana gustong patulan si Mikay. Dahil pinagtitinginan na naman sila ng mga tao. Pero masyadong makulit ang babae kaya pinapatulan niya. Hindi naman kasi siya pinalaki ng kanyang ina na basta na lang nagpapatalo. Kailangan niyang gumanti. Oy, Carlo! Bakit di ka na bumibili dito sa akin? Kapal na mukha mo mangutang? Tapos di ka naman bumibili? Sigaw niya sa isa niyang kaibigan na si Carlo. Kera naman. Kahapon lang naman ako di bumili sa'yo dahil may inasikaso ako sa asyenda. Ito na nga bibili na. Nanginginig pa. Nakangising sabi ni Carlo kaya napatawan na lang siya. Bakit nga pala parang naging abala kayo sa asyenda? Konti lang din ang naibagsak na gulay dito kanina sa palengke. Nalulugi na ba ang asyenda? Naku, hindi pwede yun Kanina na lang ako kukuha ng gulay na ititinda ko. Ayoko pa man din kumuha ng ibang supplier. Higit na mas mura dun sa gulayan ni Mr. Montemayor. Paano na lang yung pagtitinda ko? Paano na lang yung pag-aaral ni Kiara? Kapag wala akong kinikita. Paano na lang yung maintenance ni Mama? Hindi yun pwedeng mangyari, Carlo. Nasaan na mga Montemayor? Kailangan ko sila makausap. Ako na lang magtatanim sa asyenda nila. Hysterical niya sabi. Dahilan kung ba't siya nabatukan ni Carlo. Ikaw na yata ang pinaka-OA sa lahat ng OA, Kiera. Darating kasi ang anak ng senyor at senyora. Kaya abala ang mga tao doon. Ang sabi galing daw yun sa Maynila. Ngayon lang pupunta rito sa probinsya. At kailan pa ba nalugi ang asyenda ng mga Montemayor? OA ka lang talaga Pambabara ni Carlo dahilan kung ba't siya napanguso. Malay ko ba darating yung binata Montemayor? Hindi mo naman kasi sinabi sa akin kaagad, kaya kung ano-ano na lang yung sinasabi mo. Sige na, bumili ka na sa akin. Sa asyenda ako nagtatrabaho at may mga libreng gulay naman ako ron. Pero pinipilit mo pa rin akong bumili dito sa'yo. Astig mo rin talaga Namilit ng mga customers. Tanong ni Carlo at naiiling. Aba dapat lang May utang ka kaya sa akin na 5 piso ng elementary tayo. Kaya obligasyon mo na ngayon na bilhin yung paninda ko. Mas lalong napailing si Carlos sa kanyang sinabi. Lumipas ang buong maghapon ng kanyang pagtitinda, laman ng kanyang isip ang sinabi ni Carlo. Kilala niya ang mag-asawang Montemayor, ngunit hindi niya alam na meron pala itong anak na lalaki. Anak, nandiyan ka na pala. Nakapagluto na ng ulam si Kiara kaya kumain na tayo. Sabi ng kanyang ina na si Karen. Nagmano muna siya sa kanyang ina bago naupo sa tabi nito. Nasa lapag naman si Kiara, naabala sa pag-aaral. Nasa 3rd year college na si Kiara sa kursong education. Gusto raw kasi maging guro ng kanyang kapatid kaya suportado niya kung anong gusto ng kanyang kapatid. Mama, may alam po ba kayo kung ano itsura ng anak ni senyor at senyora? Tanong niya sa kanyang ina. Anak ba kamo na mag-asawang Montemayor? Huling kita ko sa batang iyon ay nasa 3 taon pa lang yata. Bakit mo na itanong, Kiera? Tanong ni Karen. Ang sabi daw po kasi ni Carlo, darating yun dito. Hindi ko alam na may anak pala mag-asawang Montemayor. Ay, interesado yata si ate sa anak ng mag-asawang Montemayor. Biro sa kanya ni Kiara. Manahimik ka nga dyan, Kiara. Mag-aral ka na lang. Nag-aaral naman ako dito na mabuti, ate. Pangangatwiran ni Kiara. Os, talaga ba? Oo nga, gusto mo tanungin pa kita. Sige nga,
Hindi mo na itatanong sa akin. Ako ang pinakamatalino sa amin nun. Kaya kung ano man yung tanong mo, masasagot ko yan agad. Who is the father of Philippine literature? Tanong ni Kiara. False. Sagot niya at ngumisi. Ha? Ate naman, hindi naman true or false yung tanong ko eh. Akala ko ba ikaw ang pinakamatalino sa inyo noon? Sabi ni Kiara. Tinanong mo ba kung nag-aral ako noon? Kita niya ang pagsimangot ni Kiara kaya natawa na lang din siya tumayo. Hanggang high school lang kasi ang natapos niya. Dahil kinailangan niya na magtrabaho. Iniwan kasi sila noon ng kanilang ama, kaya kailangan niyang tumulong sa kanyang ina, kaya hindi niya naituloy ang pag-aaral. Hindi naman niya sinisisi ang kanyang ina na hindi siya nakapag-aral. Dahil naiintindihan niya kung ano ang sitwasyon ng mga ito. Kaya nga ginagawa niya ang lahat na makakaya para mapagtapos ng pag-aaral si Kiara at di matulad sa kanya. Kinabukasan maaga siyang nagising upang pumunta sa palengke. Naglalakad lang siya papunta sa palengke dahil malapit lang naman yun sa kanilang bahay. Maganda ang gising niya kaya nakangiti siya habang naglalakad. Hi, miss. Batis sa kanya ng isang lalaki na nakasakay sa bike. Pinagtaasan niya ito ng kilay at hindi pinansin. Wala siyang panahon para kausapin ang lalaki. Dahil ang nasa isip niya ay ang kanyang mga gulay na paniguradong nasa tapat na ng kanyang tindahan. Toray mo naman. Hindi ka man nabababati sa akin? Tanong ng lalaki habang patuloy siyang sinusundan. Ano ba? Hindi ka ba marunong makaramdam? Toray mo naman, miss. Gusto ko lang naman makipagkilala sa'yo. Di kita gusto makilala. Kaya mabuti pa lubayan mo na ako. Bago pa kita malagyan ng ubi sa muka. Matapos niyang sabihin yon, agad na siyang umalis. Wala siyang oras para makipagkilala sa lalaki dahil kailangan niya na agad magbukas ng tindahan at makabenta. Malapit na naman kasi ang finals ni Kiara, kaya kailangan niya mag-ipon para pambayad ng tuition ng kanyang kapatid. Samantala, nakangiti naman si Brian habang nakatingin sa papalayong babae. Nakita niya lang ang babae na naglalakad. Hindi niya sana ito papansinin ngunit nakuha ng babae ang kanyang atensyon. Maganda kasi ito kaya gusto niya ito makilala. At hindi niya inakala na susungitan siya nito. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya sinungitan ng babae. Malalaman ko rin ang pangalan mo. Aniya sa sarili habang nakatingin pa rin sa babae. Nagsimula na ulit siya magbike at naglibot sa buong lugar. Nang mag-alas 8 na, pumunta siya sa palengke. Dumiretso siya sa truck na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Sir Brian, mabuti naman po at narito na kayo. Kanina pa po kami tinatawagan ni Sr. Arcel. Hinahanap kayo, hindi raw po kasi kayo sumasagot sa tawag. Sabi sa kanya ng isang kargador na si Rodel. Hayaan mo na yung mga magulang ko, Mang Rodel. Nasaan po ba yung mga gulay na i-deliver sa loob ng palengke? Eto po, Sir Brian. May mga nakalagay naman pong pangalan ang bawat tindahan, kaya agad nyo naman malalaman kung saan yun i-deliver. Wag mo na akong tawagin Sir Brian, Mang Rodel. Okay na yung Brian na lang. Tumango si Rodel sa kanyang sinabi. Kaya tinignan niya ang mga gulay na kailangan niyang i-deliver. Hindi niya ito gustong gawin, pero kailangan. Dahil ito ang parusang natanggap niya sa kanyang mga magulang. Unang beses nilang itong gagawin, kaya hindi niya pa alam kung ano ang dapat na unahin sa pagsasaayos ng mga gulay sa stroller. Brian, hindi pwedeng mauna ang kamatis, baka madurog yan. Dapat yung matitigas muna, gaya ng kamote. Saway ni Rodel. Napangisi na lang siya nang pagmasdan si Rodel na inaayos ang gulay. Mabuti na lang at narito ito, dahil hindi niya alam kung anong dapat gawin. Wala naman kasi siyang alam pagdating sa pagiging kargador at lalo na sa mga gulay. Ayan, okay na yan Brian, pwede mo na yan dalhin sa loob. Sabi ni Rodel na matapos itong mag-ayos sa mga gulay sa stroller. Hinawakan niya ang stroller at sinubukan niyang itulak. Halos mapamura siya sa bigat at hindi niya gaanong makita ang kanyang dinadaanan. Hoy, tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Aray, ano ba? Bastos na lalaking to, natamaan ako ah. Ilan lang yan sa mga naririnig niya
habang naglalakad siya. Meron kasi siyang mga natatamaan dahil nga hindi niya makita ang daan. "Sorry!" sigaw niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang hinahanap ang tindahan na pagdedeliveran niya. Napangiti siya na makita yon. Agad niya ibinaba ang mga gulay at tumingin sa babaeng may-ari ng tindahan. Nakanganga lang ito sa kanya. Kaya napangisi siya. Di pa rin talaga nawawala ang karisma niya pagdating sa mga babae. "Narito na ang gulay mo, miss. Ipaubos mo to, ah." Ani at umalis. Nagpatuloy siya sa pagdi-deliver ng mga gulay. Ngayon niya lang naranasan na ganitong uri ng pagtatrabaho. At hindi niya inaakala na mahirap pala. Akala niya kasi madali lang. Nagmayabang pa siya sa kanyang mga magulang. Nakakayanan niya ang pagiging kargador, ngunit mukhang hindi pala. Dahil ngayon palang pagod na siya. "Pagod ka na ba, Brian? Abay, unang araw mo palang dito. Utos pa man din ng mga magulang mo sa akin na araw-araw ka maging kargador." Sabi ni Rodel na makita siya nakaupo na sa semento. Mang Rodel, pwede bang time out muna? Pagod na ako eh." Ani niya, at napamura ng mahina nang makita ang kanyang paang marumi na. "Mamaya ka na magpahinga. Isa na lang naman to, pagkatapos uuwi na tayo." Muli siyang napamura na makitang inaayos na naman ni Rodel ang mga gulay sa stroller. Halos hindi na siya makatayo dahil kanina pa siya nagde-deliver. Gusto niya na agad umatras ngunit hindi pwede. Dahil paniguradong magagalit ang kanyang mga magulang kapag nalaman ng mga ito na hindi siya tumulong. Baka madagdagan pa ang kanyang parusa. "Last na ito, Brian," sabi ni Rodel. Napipilitan siyang tumayo at muling binuhat ang stroller. "Kera." Basa niya sa pangalan ng kahon ng gulay habang nakakunot ang noo. Tumingin siya sa itas ng tindahan at hinanap ang pangalang Kera. Napangiti siya nang sa wakas. Makita niya ang pangalan na yon. Dali-dali niyang binaba ang mga gulay nang tumapat siya sa tindahan nito. Hindi niya pinansin ang may-ari dahil gusto niya na umuwi at magpahinga. "Ito na ang mga gulay mo." Aniya. "Ikaw na naman?" Rinig niyang sigaw ng pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang ulo at napangisi siya na makita ang babaeng kanina lang, kinukulit niya. Mukhang ang tadhana pa ang gumawa ng paraan para magkita ulit silang dalawa. Tindera pala ito sa palengke. "Hi! So tindera ka pala dito? At ang pangalan mo'y Kera?" Nakangising tanong niya. "Ano ba pangalan mo? Ang ginagawa mo dito? Ba't ikaw nagdi-deliver ng mga gulay ko? Nasaan ang dating kargador?" Mataray at sunod-sunod na tanong nito. "Sorry, but di ko masasagot ang tanong mo. Girlfriend ko lang ang may karapatang magtanong sa akin. Girlfriend ba kita?" "Hindi. At hindi yan mangyayari. Yak! Di ako papatol sa isang tulad mo. Malis ka na nga. Nanggigigil ako sa pagmumukha mong tukmol ka." Mataray nitong sagot. Imbes na ma-offense sa sinabi ng babae, natawa na lang siya. Pakiramdam niya malaking challenge sa kanya ang babae. Dahil unang beses na may tumanggi sa isang katulad niya. Nung nasa Maynila siya, halos pagkaguluhan siya ng mga babae. Ngunit pagdating kay Kera, para lang wala dito ang kanyang karisma. "Taray mo naman. Magkita na ulit tayo bukas, Kera. At ang pangalan ko nga pala ay Brian." Pagpapakilala ng lalaki. "Wala akong pakialam. Talk to my hand." Sabi ni Kera at tinaas ang kamay. Napangisi naman siya at kinuha ang kamay ni Kera. Tinitigan niya muna ang babae bago niya hinalikan ang likod ng kamay nito. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ni Kera. Kaya bago pa siya masigawan ng babae, dali-dali na siya umalis dala ang stroller. "Oh, ba't di na masaya ka na, Brian?" Tanong ni Rodel. "Mang Rodel, di niyo naman sinabi sa akin na may maganda palang tindera dito sa inyo." "Sino? Si Kera ba?" "Paano niyo po nalaman?" "Abay, siya lang naman ang tindera na may natatanging ganda dito sa loob ng palengke." Napatawa siya sa sagot ni Rodel. Tama nga naman. Sa lahat ng tindahan na pinagdalhan niya ng mga gulay, tanging si Kera lang ang may magandang itsura sa mga ito. Excited na agad ako para bukas, Mang Rodel. Nako, suplada ang babaeng yun. Halos lahat na lang yata ng kalalakihan na nagkakaroon ng interes sa kanya, tinatarayan niya.
Pati nga ako minsan tinatarayan nun eh. Mabuti na lang sanay kami sa kanya. Tanging si Carlo lang ang di niya masyadong tinatarayan dahil kababata niya yun. Hindi niya alam ngunit nakaramdam siya ng pagkainis sa lalaking nagngangalang Carlo. Wala naman itong ginagawa sa kanya, ngunit naiinis na agad siya. Uwi na po tayo, Mang Rodel. Tumango ang matandang lalaki sa kanyang sinabi, kaya agad na silang sumakay ng sasakyan. 2 beses na nagde-deliver ng gulay sa palengke. Ang unay alas 5 ng madaling araw, ang ikalawa na may alas 8. Hindi niya naman kayang gumising ng alas 5 at mabuti na lang pumayag ang kanyang mga magulang na sa pangalawang deliver na siya magtatrabaho. Sa buong biyahe ay naging tahimik siya. Laman pa rin ang kanyang isip si Kera. Talagang nakuha ng babae ang kanyang pansin. Anak, mabuti naman na tarito ka na. Kamusta ang unang araw mo bilang kargador? Maayos ba ang trabaho mo? Tanong ng kanyang ina na si Lara. Nasa tabi naman nito ang kanyang ama na si Arcel. Mommy, ilang araw ba ako magtatrabaho bilang kargador? Anong araw? 5 buwan ka magtatrabaho dito, Brian. What? Daddy naman. Paano na lang yung kumpanya ko sa Maynila? Inis niyang tanong. Ako na bahala sa kumpanya mo. Hanggat di ka tumitino dito, hindi matatapos ang parusa mo. Pero napakatagal naman ng 5 buwan, Dad. Ngayon pa lang hirap na ako eh. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Kasalanan mo yan. Kung di ka naging pasaway sa Manila, hindi sana kita parurusahan. Sige na, palitin ang damit mo doon. Mangunguha ka pa na itog na manok na dadalhin niyo bukas si Mang Rodel sa palengke. Sabi ni Arcel at biglang umalis. Mami, seryoso ba si Dad? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa ina. Oo anak, makakaya mo din yan. Kailangan mo lang sanayan ang sarili mo. Go, go, go anak. Support ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Lara sa kanya at umalis. Napangangan na lang siya habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Akala niya, isang araw lang ang kanyang parusa ngunit hindi pala. Kung bakit ba naman kasi, nahuli siya ng mga ito na gumagawa ng kalokohan. E di sana hindi siya napaparusahan ng ganito ngayon. Sa kabilang banda, inis pa rin si Kera sa nangyayari. Hindi niya inakala na ang lalaking kumausap sa kanya ay ang bagong kargador ng mga Montemayor. Gusto niya na nga sana sapakin kanina dahil sa ginawa nitong paghalik sa kanyang kamay. Ngunit agad din naman ito nakaalis sa harapan niya. Pabakla, ba't ka na itsura mo? Parang ayaw mo bumili kami sa'yo. Sabi ng kanyang kaibigan na si Chichay. Isa itong Becky na matagal niya na rin kaibigan. Wala, nakakainis lang kasi yung bagong kargador ng mga Montemayor. Naku, kapag nakita ko yun ulit, talagang babasagin ko yung kinabukasan niya. Grabe ka naman, tsaka face ba? Baka naman gwapo yan, ha? Naku, sayang ang lahi kung babasagin mo ang kinabukasan. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi ng kaibigan. Oo, hindi niya may tatangging gwapo ang lalaki. Ngunit naiinis talaga siya dito. Tuwing naaalala niya ang ginawang paghalik ng lalaki sa kanyang kamay, naiinis siya. Pangit siya, Chichay. Mukha siyang tukmol. Ang sarap niya lagyan ng ubes sa muka. Oo na, pangit akong pangit. Pabili nga lang kamatis. Lumipas sa mga araw at patuloy pa rin ang pangungulit sa kanya ng lalaking nagngangalang Brian. Kada deliver nito sa kanya, iniinis siya ng lalaki. Kaya palagi niya itong tinatarayan. Ngunit mukhang wala naman itong pakaalam sa pagtataray niya dahil kinukulit pa rin siya nito. Ito na mga gulay mo, Kera. Nakangiting sabi ni Brian na mag-deliver to ng gulay sa kanya. Ngunit tinarayan niya lang ang lalaki. Ang aga mo namang magsungit sa akin. Hipan ko kaya yung mata mo. Tapos ka na ba? Umalis ka na nga. Naiirat ako sa pagmumukha mo. Lo, sungit mo talaga. Hindi ka man lang muna babati sa akin? Bakit? Required ba? Hindi. Pero as your future boyfriend, dapat ngayon pa lang sinasanay mo na yung sarili mo sa akin. Nek-nek mong tukmol ka. Malis ka na nga dyan. Tal-tal mo. May gagawin ka ba mamaya? Pagkatapos mo magsara ng tindahan? Gusto sana kitang yayain na kumain eh. Ani Brian na hindi pinansin ang kanyang sinabi.
kaya kong pakainin ng sarili ko. Alam ko, pero as your future husband, obligasyon ko na pakainin ka. Ano? Nababaliw ka na ba lalaki ka? Kanina lang boyfriend, tas ngayon asawa na. Oh, bakit? Doon din naman tayo papunta. Una, maliligaw ako sa'yo. Tapos sasagutin mo ako, kaya magiging boyfriend mo ako. Siyempre ayaw ko naman patagalin yung lahat, kaya magpo-propose ako sa'yo. Tapos magiging engaged na tayo. Tapos magpaplano tayo ng kasal. Igakasal tayong dalawa. Magiging asawa mo ko. Magkakaroon tayo ng 12 anak. Paliwanag ni Brian. Halos mapanganga siya sa sinabi nito. Hindi nga kasi maintindihan ko anong sinasabi ng lalaki. Napapaisip tuloy siya kung may gusto sa kanya ito. Ewan ko sa'yo. Malis ka na nga dito. Malas ka sa negosyo ko. Pagtataboy niya kay Brian. Ako? Malas sa negosyo? Di kaya. Watch me kung paano magtawag ng customers. Ngumiti sa kanya si Brian at sumenya sa isang kargador. Nagulat na lang siya nang biglang sumayaw ng sexy dance ng lalaki sa gitna ng palengke. Nakatawag pansin yun sa mga tao, lalo na sa mga babae. Oh my God! Ang gwapo! Sigaw na isang babae. Girl, halika na dito tayo bumili. May lalaking sumasayaw. Oh my God! Sabi pa ng isa. Nagulat siya nang biglang dumami ang kanyang customer. Kaya halos mataranta siya sa pagbebenta. Si Brian naman patuloy lang sa pagsayaw. Dinudumog na nga siya ng mga tao at rinig niya pa ang bulong ni Mikay sa kanyang tabi. Ngunit wala siyang oras para makapag-away kay Mikay dahil abala siya sa pagbebenta. Nang humupa ang mga tao, napaupo na lang siya sa bangko habang masayang pinagmamasa ng pera ang kanyang kinita. Hindi na rin pala masama na narito si Brian dahil nakabenta siya ng marami ngayong araw. Halos ubos na nga rin ang kanyang mga gulay. Di ka ba magpapasalamat sa akin? Tanong ni Brian sa kanyang gilid. Ba't ka naman gagawin yon? Mataray niyang tanong. Sungit mo naman. Matapos ko magpakahirap na magsayaw dito sa gitna at magtawag ng customer mo, ganyan ang sasabihin mo sa akin? Di ka ba naaawa sa pawisan kong katawan? Lumingon siya kay Brian para sana sigawan to. Ngunit nagulat siya nang ibang sumalubong sa kanya. Nakagat niya ang pang-ibabang labi nang makita ang pawisan na abs ni Brian. Nakasando lang kasi ang lalaki, kaya kita niya rin ang namumutok nitong muscle sa braso. Kera, tumutulo na laway mo. Hinawakan niya ang gilid ng labi ngunit agad niyang sinamaan ng tingin si Brian. Wala naman siya nakapanglaway doon. Binibiro lang pala siya nito. Nakakainis ka talagang tukmol ka. Alis ka na nga rito. Baka masuntok na talaga kita. Di ako alis dito hanggat di ka nagpapasalamat sa akin. Sino ba kasi may sabi sa'yo na sumayaw ka dyan sa gitna? Di naman kita pinipilit eh. Tukmol ka talaga eh. Fine. Di mo nga ako pinilit dahil kusa ko yung ginawa. Gusto ko lang naman magpalakas sa'yo eh. Dagdag pogi points na rin yun. Ba't ka magpapalakas sa akin? Bakit? Si Hulk ka ba? Kita niya ang pagsimangot ni Brian kaya napairap na lang siya. Alam niya naman kung anong nais iparating ni Brian. Base na rin sa mga actions nito, ngunit wala pa yan sa kanyang isip. Hindi pa siya pwedeng mag-boyfriend hanggat hindi niya pa natutupad lahat ng nais niyang matupad para sa kanyang pamilya. Hay nako, sige na nga, iwan muna kita dito at babalik ako bukas. Ihanda mo yung sarili mo dahil may sorpresa ako sa'yo. Kailangan ko ba magluto ng spaghetti? Mataray niyang tanong. Muling napanguso si Brian, kaya lihim lang siyang napatawa. Sige, magtry ka lang sa akin. Dahil sisiguraduhin ko na sa mga susunod na buwan, lalambingin mo na ako. Magsasalita na sana siya ngunit nagulat siya nang biglang halikan ni Brian ang kanyang noo. Hindi niya yun napaghandaan. Kaya hanggang sa umalis ito, nanatili siyang walang imik. Grabe, ang landi talaga na iba dyan. Ginamit pa ang ibang tao para lang makapagbenta. Rinig niyang sabi ni Mikay. Agad na uminit ang kanyang ulo sa sinabi nito. Gusto niya talaga sabunutan ang babaeng ito. Ilang beses din kasing nagpapansin si Mikay kay Brian. Ngunit sadyang nasa kanya atensyon nito. Grabe, ang inggitera talaga ng iba dyan.
Mabuti na lang marami akong benta at paubos na rin ang mga gulay ko kaya maaga akong uuwi. Hindi tulad na iba dyan, papansin na nga, pangit pa. Pagpaparinig niya, nag-flip hair siya at pumasok sa loob ng mumunting tindahan niya. Naghanda siya ng kanyang sarili para umuwi. Gusto niya na magpahinga. Sapat na rin naman ang kanyang kinita para makauwi siya ng maaga ngayon. Nagligpit na siya ng mga gulay at pagkatapos sinarado niya ang tindahan. Tinignan niya si Mikay bagong umisi at nagtaray. Gustong-gusto niya talaga tong tinatarayan. O Kera, mabati lang ang aga mo yata ngayon, 3:00 pa lang anak. Marami na po kasi akong benta ma. Isa pa, paubos na rin yung gulay ko kaya umuwi na ako. Muling pumasok sa kanyang isipan ang ginawa ni Brian. Ang pagsayaw nito sa harapan ng maraming tao. Kaya pati rin ang katawan nito, nasilayan niya. Kung katulad lang siya ng mga babae kanina, baka para na rin siyang kitikiti kung makakilos sa harap ni Brian, ngunit hindi. Wala siyang panahon para lumandi. Kailangan niya pa mag-ipon ng malaking halaga na pera. Mama, si Ate Kiara may boyfriend na. Ani Kiara mula sa labas ng pinto. Napataas siya ng kilay at binantayan si Kiara na pumasok sa loob. Nakangiti pa si Kiara ngunit na makita siya ng kapatid agad dito na pasimangot. Ano kamo? May boyfriend nito si Kiara? Ngumisi si Kiara at tumingin sa kanya. Opo, ma. Nakita ko siya kanina. May kausap na lalaki tas naglalambingan pa silang dalawa. Ano naglalambingan? Marmol ba ang mata mo, Kiara, ha? Naiinis niyang tanong. Hindi, ate. Kitang-kita ko ngayong ginawa niyong paghalik sa noo mo eh. Sagot ni Kiara. Anong halik? Kiara, nagpapahalik ka na sa lalaki. Hindi makapaniwalang tanong ni Karen. Mama naman, nagpapaniwala kayo dito sa sinasabi ni Kiara? Wala naman dahilan para magsinungaling tong kapatid mo, Kiara. Napasimangot na lang siya at napasandal sa upuan. Tumawa naman si Kiara at tumapit sa kanilang ina bago may ipinakita sa cellphone. Tahimik lang siyang pinagmamasa na reaksyon ng kanyang ina. Ano ang ibig sabihin nito, Kiara? Bakit may kahalikan ka lalaki? Tanong ni Karen. Mama, ang OA mo. Di naman kami naghalikan ni Brian, kamay ko lang yung hinalikan niya. Kahit na, hindi ka dapat nagpapahalik sa kung sinong lalaki. Pero parang pamilyar sa akin na lalaking to. Hindi ko nga lang alam kung saan ko nakita. Ma, huwag mo na naintindihin yan. Papahinga na muna ako. Magsasalita pa sana ang kanyang ina, ngunit agad na siyang pumasok sa kanyang kwarto. Ngunit laman pa rin ang kanyang isip, ang ginawa ni Brian sa kanya kanina. Hindi niya alam kung may gusto sa kanya ang lalaki o trip lang nito na inisin siya. Umalis ka na nga sa isip ko, Brian. Talagang masasapa kita bukas. Inis niyang bulong. Kinabukasan, tinanghali siya ng gising at inaantok pa siya, ngunit kailangan niya na pumunta sa palengke. Nang makarating sa palengke, sinilip niya muna ang kanyang tindahan at napangiti siya nang makitang naroon na ang mga gulay ngunit wala naman si Brian. Masaya naman siyang naglakad papunta sa tindahan at binuksan yun. Mabuti naman at wala rito yung lalaking yun. Iirita pa man din ako sa pagmumukha niya. May sinasabi ka ba, mahal? Ay, mahal! Gulat niyang sigaw. Napalingon siya sa kanyang likuran. Ngunit nagulat siya na makita ang nakangiting mukha ni Brian. Tila ba natuwa pa ito sa naging reaksyon niya? Yes, mahal. Ano ba? Ang lapit na mukha mo, baho pa ng hininga mo. Pagtataray niya at hinawakan sa mukha si Brian, bago yun ilayo sa kanya. Hindi naman totoong mabaho ang hininga nito. Mabango nga yun at halata pa sa lalaki na bagong ligo ito. Ano mabaho? 3 beses kaya ako nag-toothbrush, mahal. Bakit? Sinabi ko bang mag-toothbrush ka ng 3 beses? Brian, tigilan mo nga ako sa katatawag mo ng mahal, ha? Gusto niyang batukan ng sarili dahil muntik na siyang madulas. Nadadala na siya sa mga sinasabi nito, kaya hindi niya napipigilan ang kanyang sarili.
Ang aga-aga pa pero nagsusungit ka na naman sa akin. Ay, tanghali na pala. Ba't ka nga pala tinanghali? Napasarap patulog mo? Siguro ako na panaginipan mo, no? Pangungulit ni Brian. Ngumiti siya nang nakakaakit kay Brian bago ito hawakan sa muka. Ngumiti naman si Brian sa kanya na tila ba nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Tama. Napanaginipan nga kita kagabi. Nasa kama raw tayong dalawa. Habang nakahiga ka at ako naman nasa ibabaw mo. Nakangiti ako sa'yo at may nakatutok na kutsilyo sa leeg mo. Leche kang tukmul ka! Mataray niyang sabi at mahinang sinampalampis ni Brian. Araya, sakot naman ang sampal mo, mahal. But it's okay. Slap me more, mahal. Handa na sana siyang sabunutan si Brian. Ngunit agad na itong nakatakbo palayo sa kanya. Lumapit ka ditong tukmul ka at talagang sasabunutan na kita. Kalma ka lang, mahal. Kailangan ko muna umalis pero huwag kang mag-alala. Babalik din naman ako sa'yo. Sa linggo, magdi-date tayo, okay? Sigaw naman ni Brian. Itinaas niya ang kamao at natawa naman ito sa kanya. Talagang walang araw na hindi siya nito iniinis. Sa kabilang banda naman, pasipol-sipol si Brian habang papasok ng kanilang mansyon. Masaya na siya dahil nakita niya ulit si Kiera, ang babaeng nakakuha ng kanyang pansin. Noong una trip niya lang itong kulitin dahil ito ang kauna-unahang babaeng tinanggihan siya. Ngunit habang tumatagal, hindi niya namamalayan na nahuhulog na pala siya dito. Kahit pa sabihin na mataray ito, wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang ngayon, masuklian ni Kiera kung anong nararamdaman niya. Ba't parang masaya ka, anak? At saan ka naman nagpunta? Kanina ka pa hinahanap ng ama mo. Mamimitas daw kayo ng prutas. Sabi ng kanyang ina. Hi, Mom! Nakangiti niyang bati dito at niyakap pa. Kinikilig pa rin talaga siya hanggang ngayon. Tuwing naaalala niya kung gaano kalapit ang mukha nilang dalawa kanina ni Kiera sa isa't isa, napapangiti talaga siya. Sayang lang, hindi niya pa ito nahahalikan sa labi. Oh, para kang teenager na nakakita ng crush. Ayos ka lang ba, Brian? Mom, ba't ngayon niyo lang ako pinarusahan? Ang dami ko na nagawang kalokohan nun. Pero bakit ngayon niyo lang ako pinatapon dito sa probinsya? Dapat noon pa. Ano ba sinasabi mo? Galit na galit ka nga sa amin ng ama mo tuwing nababanggit namin na ipapatapon ka dito sa probinsya. Ngayon lang namin nagawa dahil sobra na yung kalokohang ginagawa mo sa Maynila. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Naguguluhang tanong ni Lara. Mom, payag ka ba kapag sinabi kong mag-aasawa na ako? Ha? Asawa? Brian! Huwag mong sabihin sa akin na nakabuntis ka na isa sa mga ka-fling mo noon. Kung talagang kukurutin kita sa singit. Hindi po, Mommy. Wala po ako nabuntis at hindi ko rin po hahayaang gawin yun. Hindi rin po ako magiging malandi dahil nakita ko na yung babaeng para sa akin. Talaga ba, anak? Mabuti naman kung ganon. So, sino naman kaya itong malas na babaeng nagugustuhan mo? Kayo na ba? Balak mo na yata asawahin. Hindi ka pa nga marunong maglaban ng brief mo. Mommy naman, kapag natuto ba ako maglaban ng brief ko, papayagan mo na ako mag-asawa. 25 na rin naman ako, nasa tamang edad na. Hindi pa kami ni Kiera, nagbabalak pala ako ligawan siya. Kiera? Yung tindera sa palengke? Kilala mo siya, Ma'am? Abay, oo naman. May sinabi sa kanya ang ina at napangiti na lang siya. Nakaisip tuloy siya ng plano kung paano niya aayaing magpakasal si Kiera. Samantala, hindi naman mapakali si Kiera. Ilang araw na kasing hindi nagpapakita sa kanya si Brian. At araw na ngayon ng linggo. Ilang araw na itong walang paramdam sa kanya. At ayaw niya mang aminin, ngunit namimiss niya na rin ang kakulitan nito. Gusto niya na nga pumunta kung nasa ng lalaki. Ngunit di niya naman alam kung saan ang bahay nito. Ano, Kiera? Hinahanap mo ngayon si Brian? Palibhasa, nagpakipot ka pa. Kunwari nagtataray. Pero ang totoo, hinahanap-hanap mo rin naman pala siya. Sabi ni Mikay, manahimik ka nga dyan, Mikay. Baka gusto may pakain ko sa iyo yung talbos na tinitinda mo. Inis niyang saad.
Taray mo ah. Alam mo ko ako sa'yo, pinatulan ko na noon pa si Brian. Alam mo bakit? Kasi bagay kayong dalawa na. Mahirap at dukha. Hindi na babagay sa'yo ang mga mayayaman. Ipinanganak kang mahirap, kaya mamamatay kang mahirap. Ganyan ka na ba talaga kaingit sa akin, Mikay? Mabuti na nga lang at hindi ka naging ako. Dahil ayaw ko yung pagmumukha mo. Pangit mo kaya? At ano bang pakailan mo sa buhay ko? Mahirap ka din naman ah. At least ako kahit mahirap maganda. Ikaw mahirap ka nga, pangit ka pa. Yuck! Walang giya ka talagang babae ka? Nagulat siya nang bigla siyang sabunutan ni Mikay. Di naman siya nagpatalo. Agad niya ring hinila ang buhok nito. Patuloy lang sila sa pagsasabunutan. Walang nagtatangkang pumigil sa kanilang dalawa ni Mikay. Hanggang sa namalayan niyang hindi na pala siya hawak ni Mikay. Hindi niya na kasi maramdaman ang kamay nito sa kanyang buhok. Ilang araw lang ako nawala. Nang away ka na mahal? Pakiramdam niya na nigas ang kanyang katawan nang marinig ang boses sa kanyang likuran. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita roon si Brian na nakangiti sa kanya habang hawak ang parehong kamay ni Mikay. Kaya pala hindi niya na maramdaman ang kamay nito dahil hawak yun ni Brian. Samantalang siya, patuloy pa rin sa pagsabunot sa babae. Brian, namiss kita mahal. Nakangiting sabi ni Brian at nagulat na lang siya nang halikan ng lalaki ang kanyang ilong. Hindi siya makapaniwala na nasa kanyang harapan ngayon si Brian. Binitiwan niya ang buhok ni Mikay at humarap sa lalaki. Tinaasan niya ng kilay si Brian habang ito naman nakangiti sa kanya. Walang hiya kang lalaki ka? Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka na nagpakita sa akin? Miyerkules pa magmula na huli kita nakita. At linggo na ngayon. Siguro na nandi ka na ibang babae, no? Kati-kati mo talagang tukmol ka? Sigaw niya at biglang piningot ang tenga ni Brian. Aray, mahal naman, aray! Huwag mo nang pingutin yung tenga ko, magpapaliwanag naman ako sa'yo eh. Wala akong ibang babae, ikaw lang. Daing ni Brian habang pilit tinatanggal ang kanyang kamay sa tenga nito. Magsasalita na sana siya. Ngunit biglang hinawakan ni Brian ang kamay niya at hinila. Hoy, teka nga, saan mo ba ako dadalhin? Baka nakawin yung mga paninda ko eh. Huwag ka na mag-alala pa sa paninda mo. Naroon si Mang Rodel, siya nang bahala sa tindahan mo. Hinayaan niya na lang na hilahin siya ni Brian hanggang sa makarating sila sa paradahan ng mga sasakyan. Lumapit sila sa isang motor at nilingon siya ni Brian. Di tayo? Kapag sinabi kong hindi, titigilan mo na ako. Siyempre hindi pa rin. Wala kang ibang choice kundi sumama sa akin. Nakatitig lang siya sa lalaki habang sinusuotan siya nito ng helmet. Nang matapos sumakay si Brian sa motor at inalalayan siya. Kumapit ka na mabuti mahal, baka mahulog ka. Sanay naman ako sumakay sa motor. Huwag mo na akong paalalahanan. Aniya. Bakit? Sinabi ko bang sa motor ka mahuhulog? Ang ibig ko sabihin, kumapit ka na mabuti dahil baka mahulog ka sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Di naman ako nandito para iwanan ka. Nandito ako para saluhin ka kahit anong mangyari. Alam mo, ikaw, dinaig mo pa yung mais sa pagiging corny. Tara na nga at na makabalik na ako sa tindahan ko. Istorbo ka talaga sa negosyo ko. Tumawa lang si Brian at pinaandar na ang motor. Nakahawak siya sa bewang ng lalaki. Wala siyang imik habang si Brian dumadaldal. Namiss niya ang pagiging madaldal ni Brian. Ngayon sigurado na siya na meron siyang nararamdaman para dito. Dito na tayo. Ani Brian nang tumigil sila sa isang malaking puno. Ano namang ginagawa natin dito? Naguguluhan niyang tanong. Mahal, sandali lang ah. Hindi pa talaga dito yung pupuntahan natin. Masyado kasing mabato ang daan kaya hindi natin kaya ipasok yung motor. Hintayin mo lang ako dito. Napakamot na lang siya ng noo nang biglang umalis si Brian. Ilang sandali pa, nakita niya ang lalaki na may hawak na brown na kabayo. Para pang naging slow motion ang lahat na makita niya ito habang may hinihilang kabayo. Para itong si Seryo. Yung kapareha ni Marimar sa palabas. Hey, okay ka lang ba, mahal? Ba't ka natulala dyan? Nag-aalalang tanong ni Brian. Ha? Ano? Di ah.
Natataranta niyang sagot. Ay nako, tara na nga mahal. Yaya ni Brian. Hinawakan siya nito sa bewang at sinakay sa kabayo. Sumunod naman to sa kanya. Nasa unahan siya, nasa likod niya naman si Brian. Ramdam niya ang katawan ni Brian sa kanyang likuran. Ready ka na ba? Oo. Napakapit siya sa kamay ni Brian nang biglang tumakbo ang kabayo. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan na buong paligid. Hindi niya alam kung nasan sila hanggang sa makarating sila sa isang falls. Napahanga siya sa tanawin dahil merong maliit na kubo sa gilid ng falls. Wow, ang ganda naman dito. Ani niya. Kasing ganda mo, mahal. Bolero ka? Hindi kaya. Nagsasabi lang ako na totoo. Inirapan niya si Brian, ngunit natawa lang ang lalaki. Tinulungan siya nito makababa sa kabayo, at agad naman siyang tumakbo palapit sa falls. Tumalon siya kaya, agad na binalot ng lamig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ilang taon na siyang hindi nakakaligo sa falls. Masyado na kasi siyang naging abala sa pagtatrabaho. Gustuhan mo ba rito? Tanong ni Brian. Biglang pumulupot ang kamay ni Brian mula sa kanyang likod. Ngumiti naman siya at ninamnamang yakap ng lalaki. Sa pagkakataong ito, ayaw niya nang itanggi ang nararamdaman niya para dito. Hahayaan niya muna ang kanyang sarili na maging masaya. May tanong ako sa'yo, Brian. Ano yun? Gusto mo ba ako? Hindi kita gusto. Pakiramdam niya biglang gumuho ang kanyang mundo sa naging sagot ng lalaki. Akala niya pa man din, may nararamdaman to sa kanya. Ngunit mukhang nagkamali siya, hindi naman pala siya nito gusto. Ganun ba? Akala ko gusto mo ako eh. Mali pala yung pagkakaintindi ko sa pinapakita mo sa akin. Ani niya, at muling tumalikod, ngunit iniharap siya ni Brian. Nakangiti na si Brian ngayon sa kanya. Kumunot ang kanyang noo, ngunit nagulat siya nang biglang halikan ni Brian ang kanyang noo. Hindi kita gusto. Dahil mahal kita, Kera. Magkaiba ang pagkakagusto sa pagmamahal. At pagmamahal itong nararamdaman ko para sa'yo. Masuyong saad ni Brian. Mahal mo ko? Sobra. Nung una, na-challenge lang ako sa'yo. Kasi di ka tinatabla ng karisma ko. Ngunit sa katagalan, hindi ko inakala na mahuhulog pala ako sa'yo. Wala akong pakialam kung palagi mo akong tinatarayan. Dahil importante sa akin, pinapansin mo pa rin ako. Wala rin akong pakialam kung ikaw pa yung pinakamasungit na babae sa buong mundo dahil tanggap kita, Kera. Please, hayaan mo ako iparamdam sa'yo kung paano ako magmahal. Napangiti siya at hinawakan ni Brian ang kanyang kamay. Tumingkayad siya at hinalikan ng labi ng lalaki. Ramdam niya ang pagkagulat ni Brian sa kanyang ginawa. Mahal din kita, Brian. Ani niya matapos halikan ng lalaki. Ano? Pakiulit niya yung sinabi mo. Baka nabibingil lang ako sa lagasdas ng tubig. Bakas ang pag-aalangan ni Brian sa boses nito. Sabi ko mahal kita. Mahal din kita. Iba ka rin sa lahat ng lalaki na kilala ko eh. Ni hindi ka man lang natatabla ng kasungitan ko. At kita ko naman yung pagtsatsaga mo sa ugali ko. Kahit na hindi mo direktang sabihin sa akin, alam ko naliligaw ka. Gusto ko lang talaga makasiguro kung ano nga ba yung nararamdaman mo para sa akin. Kaya tinanong kita. Masaya ako dahil mahal mo din ako. Talaga? Alam mo na nililigawan kita kahit di ako nagpaalam sa'yo? Anong palagay mo sa akin, manhead? Palagi ngang may pasobra yung mga gulay ko tuwing nagdi-deliver ka sa akin eh. Mabuti na lang di ka pinapagalitan ng amo mo. Para marami ka maibenta. Palusot ni Brian. Napailing na lang siya sa sinabi ni Brian. Inilagay niya ang parehong kamay sa liig nito at hinapit naman ng lalaki ang kanyang bewang. Nilalamig siya dulot ng tubig. Ngunit natatalo yun ang haplos ni Brian sa kanyang bewang. Sinasagot mo na ba ako, mahal? Kunwari nag-isip pa siya bago unti-unting tumango. Oo, sinasagot na kita. Talaga? Sinasagot mo na ako? Ibig sabihin, magpapakasal na tayong dalawa?
Ano magpapakasal ang sinasabi mo dyan? Bakit? Doon din naman tayo pupunta. Advance kasi ako mag-isip, kaya hayaan mo na. Napailing na lang siya sa sinabi ng lalaki. At muli itong pinataka ng halik sa labi. Naligo silang dalawa sa falls, at nang hindi na makayanan ng lamig, agad din silang umahon at pumasok sa kubo. This will be our first date. Sabi ni Brian habang sinusubuan siya ng pakwan. Masaya ako sa first date natin dalawa. Ako rin naman. Ito ang paborito kong lugar sa asyenda. At mas lalo pa naging special dahil dito mo ako sinagot. Ano? Kasama na ito sa asyenda? Tukmol ka talaga, lalaki ka. Paano na lang kapag nakita tayo ng mga tao dito? Ano na lang sasabihin sa atin ng mga Montemayor? Trespassing tayo dito, Brian. Huwag ka na mag-alala, mahal. Akong bahala sa'yo. Ikaw ang bahala pero ako kawawa. Mahal, shh. Kumain ka na lang ng kumain. Dahil wala namang magagalit kung sakaling may makakita nga sa atin dito. Sinamaan niya ng tingin si Brian ngunit tumawa lang ito sa kanya. At muli siyang sinubuan ng pakwan. Isang linggo ang lumipas. Masaya naman siya sa relasyon na meron silang dalawa ni Brian. Mas naging sweet nga sa kanya ang lalaki. At inggit na naman sa kanya si Mikay. Alam niya kasing may gusto si Mikay kay Brian. Special delivery po for Miss Kera. Nilingon niya ang nagsalita at napailing na makita si Brian na nakatakip ng damit sa muka. Kahit ano pa itakip sa mukha nito, mabilis niya rin naman makikilala ang babae. Ano pong in-order ko? Kunwari niyang tanong. Sinasabayan niya ang trip ni Brian. Asawa po. Natawa siya at tinanggal ang takip sa mukha nito. Nakangiti naman si Brian sa kanya. Ang ginagawa mo dito? Kala ko ba may dapat kang gawin sa inyo? Tanong niya at pinapasok sa loob ng tindahan si Brian. Namiss kita. Para sa'yo, mahal. Inilabas nito ang 3 tali ng bulaklak ng kalabasa mula sa likod. Napailing na lang siya. At kinuha ang bulaklak ng kalabasa kay Brian. Talagang hindi ito nagbibigay ng bulaklak sa kanya. Puro gulay na lang daw para may paninda siya. Mas gusto niya naman yun, dahil pwede niyang maibenta. Salamat sa bulaklak ng kalabasa, mahal. Biro niya. Walang anuman. Napailing na lang siya. At hahalikan na sana. Ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw si Kiara sa harapan ng kanyang pintuan. Masama ang tingin ni Kiara sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito, ate? Isusumbong kita kay mama. Pananakot ni Kiara at biglang umalis. Kiara! Sigaw niya ngunit hindi na ito lumingon pa. Mahal, hayaan mo na siya. Kiss mo na lang ako. Anong hayaan? Baka mapatay ako ni mama kapag nalaman niyang may boyfriend na ako. Di mo naman ako boyfriend. Dahil asawa mo na ako, kaya hindi ka na mapapatay ni mama. Sinamaan niya ng tingin si Brian. Kaya agad naman itong tumahimik. Buong maghapon siya nag-isip kung ano idadahilan niya sa kanyang ina. Umalis din kaagad si Brian at hindi niya alam kung saan to nagpunta. Pasado 6:00 na nang magdesisyon siyang umuwi. Nasa harapan pa lang siya ng pinto. Ramdam niya na kaagad ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit agad na kumunot ang kanyang noo nang marinig ang malakas na tawa ni Kiara at ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At sa sala nakita niyang tumatawa ang kanyang ina at si Kiara habang kaharap si Brian. Mahal, buti naman at narito ka na, kanina pa kami naghihintay. Naku anak, narito ka na pala. Hindi ka namin napansin dahil masyado kami nasisiyahan dito kay Brian. Maupo ka nga sa tabi ng kasintahan mo. Utos ni Karen. Kahit naguguluhan, sinunod niya ang utos ng ina. Agad na pumulupot ang kamay ni Brian sa kanyang bewang at hinalikan siya sa sintido. Kahit pa nasa harapan ang kanyang ina. Kita niya na parang kinikilig ang kanyang ina sa ginawang paghalik sa kanya ni Brian. Pasensya na kung hindi kita nasundo, mahal ah. Hindi ko na malayan yung oras eh. Abala ako sa pakikipagkwentuhan sa mama mo. Si mama? Mama? Naguguluhan niyang tanong. Oo, magiging mag-asawa din naman tayo, kaya ngayon pala sinasanay na kita. At dapat, sinasanay ko na rin yung sarili kong tawagin siyang mama. Hayaan mo na nga si Brian, Kera.
Maiwan ko muna kayong dalawa at maghahanda lang kami ng hapunan ni Kiara. Nang makaalis ang kanyang ina at Kiara, hinarap niya si Brian na ngayon nakangiti na. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Naguguluhan niyang tanong. Kita ko kasi nag-aalala ka kaya kung saan ako pumunta dito sa bahay niyo. Para magpakilala bilang nobyo mo. Di ka na mag-alala. Bait kong boyfriend, di ba? Napangiti na lang siya sa sinagot ni Brian bago to hinila at niyakap ng mahigpit. Talagang maswerte siya kay Brian. Husay itong humarap sa kanyang pamilya kahit di niya sinasabi. Gusto niya rin naman talaga maging legal silang dalawa. Ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang pamilya. Mabuti na lang nag-usa ang lalaki. Mabilis lang na lumipas sa mga buwan at masaya pa rin ang pagsasama nila. Di pa rin nagbabago ang relasyon nila. Gusto ko maging mayaman. Aniya. Nasa falls silang dalawa. Niyayaya kasi siya ni Brian na pumunta doon. Di naman siya tumanggi. Bakit naman? Nakasandal siya kay Brian habang ang lalaki naman nakasandal sa malaking bato. Kasi gusto kong matulungan ng pamilya ko. Tsaka marami akong pangarap sa buhay. Tsaka alam mo ba, malaki ang utang ko sa Mama Montemayor. May cancer kasi si Mama nun, kailangan niya operahan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Hanggang sa naisipan ko lumapit sa pamilya Montemayor. Di alam ni Mama na nangutang ako. Na hindi ko sinasabi sa kanila. Alam mo bang umabot sa 5 milyon yung utang ko? Hanggang ngayon di ko pa nababayaran. Kaya nagsisikap ako magtrabaho kasi gusto ko silang bayaran. Nahihiya na nga ako eh. Gusto mo bang bayaran ko ang utang mo? Tanong ni Brian. Natawa siya sa sagot nito. Ang yabang mo. Kargador ka lang din kaya paano mo mababayaran yung utang ko? Wala ka yatang bilib sa boyfriend mo eh. Kaya kong bayaran ang utang mo, mahal. Ewan ko sa'yo. Baka napasukan na ng tubig yung ulo mo. At hayaan mo na ako, makakaya ko naman to eh. Mababayaran ko din yun. Magkano na ba ang naipon mo? Di ko alam, pero malaki na rin. Pinipilit niya talagang magtipid sa lahat ng bagay. Dahil nga malaki ang utang niya sa mga Montemayor. Hindi pa naman siya sinisingil na mga ito, ngunit gusto niya ng bayaran yon. Nag-aalala siya na baka malaman ng kanyang ina at magalit na ito sa ginawa niyang desisyon noon. Tutulungan kita, mahal. Mag-iipon din ako para matulungan ka. Di na kailangan, basta nasa tabi lang kita, ayos na ako. Mahal, pinapakalig mo naman ako eh. Dapat ikaw ang pakikiligin ko. Natawa lang siya bago inayos ang pagkakasubsob ng kanyang mukha sa leeg nito. Halata kasing kinikilig ang lalaki. Mahal kita, Brian. Mas mahal kita, Kiara. Muli siyang napangiti at inangat ang mukha ni Brian bago yan halikan. Maswerte talaga siya sa lalaking to. Isang linggo ang lumipas, nagpaalam sa kanya si Brian na aalis muna ito. May kailangan kasi itong asikasuhin sa Maynila at pinayagan niya naman. Ayan na ang gold digger. Grabe. Kaya niya pala Ginoa gagamitin niya lang? Kumayaman nga naman yung lalaki, talagang papatulan niya. Ano kaya ginamit na gayuma ng babaeng ito? Ang kapal naman ang mukha niya. Sinabi mo paano, magkagamit. Kumunot ang noon niya sa mga narinig na bulungan ng mga tindera. Alam niya naman kasing siya ang pinaparinggan ng mga ito dahil sa kanya nakatingin ng mga tao. Ano bang problema ng mga to? Ang aga-aga pa pero agad akong pinagchichismisan. Napairap na lang siya bago dumiretso sa kanyang tindahan. Nagbukas siya ng tindahan at nag-display ng gulay. Ngunit hindi pa man siya natatapos na may biglang humilas sa kanyang buhok. Ano ba? Sigaw niya na makita si Mikay. Kamusta na ang gold digger? Ano, nabayaran mo na ba ang utang mo? Ano ba sinasabi mo dyan? Ano pakailan mo sa utang ko? Parang bata. Grabe. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Matapos mong gamitin si Brian, ganyan ka pa rin? Gamitin? Hindi ko alam ang sinasabi mo, okay? Lubayan mo nga ako, Mikay. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Mayaman si Brian.
At anak siya na mag-asawa Montemayor kaya ginawa mo siyang boyfriend para mabayaran mo yung utang mo. Natulo siya sa kanyang kinatatayuan. So sinabi ni Mikay, wala siyang alam sa sinasabi nito. Hindi niya alam na mayaman si Brian. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sige lang, Kera. Itanggi mo pa. Pero hindi mo babago yung pagtanggi mo yung katotohanan na ginamit mo na si Brian para makabayad ng utang. Manggamit! Imbes na patulan ng sinabi ni Mikay, pumasok na lang siya sa loob ng tindahan. Hindi siya makapag-isip ng tama. Hindi niya naman kasi talaga alam na mayaman pala si Brian. Wala naman to sinasabi sa kanya tungkol sa estado nito sa buhay. Tumulo ang kanyang luha at kinuha ang cellphone. Sinubukan niyang hanapin ang pangalang Brian Montemayor sa internet. Marami siyang article na nabasa doon. Totoo nga ang sinabi ni Mikay. Talaga nga mayaman si Brian. Ngunit wala naman siyang alam doon. Lumipas ang mga araw. Hindi niya sinasagot ang tawag nito at text. Binlock niya ang number ng lalaki pati na rin sa lahat ng social media accounts nito. Patuloy pa rin ang pambubuli sa kanya ng mga tindera ngunit hindi niya na lang yun pinapansin kahit pa nasasaktan siya. Nalaman na rin ng kanyang ina ang nangyari. Noong una nagalit to sa ginawa niyang pangungutang na malaking halaga. Ngunit agad din namang napatawad. Nalaman niya rin na si Carlo ang nagsabi kay Mikay tungkol sa utang niya sa mga Montemayor. Nadulas daw kasi ito nung nilasing siya ni Mikay. Tinatawad niya din naman si Carlo. Friend, ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Chichay nang mapansin na tulala na naman siya. Ha? Oo, ayos lang. Aniya at pilit nang humiti. Di mo ba sasagutin yung phone mo kanina pa nag-reading? Napatingin siya sa kanyang cellphone. Nakitang number lang ang tumatawag. Alam niyang si Brian yun. Kahit kasi binlock niya ang number nito, nagpapalit ito ng SIM card o pamatawagan siya. Yaman na yung Chichay, baka scam lang yan. Nagpatuloy lang siya sa pagtitinda at di pinansin ang cellphone na tumutunog. Ayaw niyang kausapin si Brian. Dahil pakaramdam niya niloko siya nito. Binasa niya ang talbos at inayos ang panindang gulay. Ngunit nagulat siya nang biglang magsigawan ng mga babae. Mahal. Kumunot ang kanyang noo at unti-unting tumingin sa kanyang likuran. Nakita niya rin si Brian na may hawak ng iba't ibang klase ng gulay na naka-arrange na parang bouquet. Brian, nabalitaan ko kung ano nangyari sa'yo dito. Di ko nagustuhan ang sinabi nila sa'yo. Wala naman kasi yung katotohanan. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin kung sino ka talaga? Ngumiti si Brian at di sumagot. Bagkus sumarap to sa lahat ng tindera. Nakatitig lang siya sa lalaki. Gustong-gusto niya itong yakapin. Ngunit naaalala niyang galit pala siya dito. Mahal ko si Kera. Sobrang mahal ko ang babaeng to. Noong una kinukulit ko lang siya at challenge ako pagdating sa kanya. Hanggang sa di ko na malaya na nahulog na pala ako sa kanya. Kahit pa sobrang taray niya. Niligawan ko siya kahit hindi naman ako nagpaalam sa kanya. Mabuti na lang sinagot niya ako. Ibig sabihin pareho lang kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Pero hindi alam ni Kera na mayaman ako. Nakaya lang ako narito sa probinsya dahil pinarusahan ako ng mga magulang ko. Ipinatapon ako ng mga magulang ko dito, pinatulong sa asyenda. Naging kargador pa nga ako dito sa palengke. Lahat ng yun di alam ni Kera. Wala siyang alam tungkol sa estado ng buhay ko. Dahil ayaw ko mailang siya sa akin. Baka kasi hiwalayan niya lang ako pag nalaman niya kung sino talaga ako. Wala akong pakialam sa estado ng buhay niya. Mahal ko siya. Siya lang ang natatanging babae na minahal ko. Kaya sino kayo para laitin ang babaeng mahal ko? Sino kayo para tawagin siyang gold digger? Kung di niya naman alam na mayaman ako, wala kayong karapatan na laitin si Kera. Dahil wala naman kayo ambag sa buhay niya. Alam ko rin na may utang siya sa pamilya ko at handa akong bayaran yun. Kapalit na itatanong ko sa kanya. Pakiramdam niya, unti-unti siyang natunaw, pati ang galit niya sa dibdib ngayon. Hindi niya inakalang ipagtatanggol siya ni Brian sa ganitong sitwasyon. Ngayon napatunayan niyang nasa tamang lalaki nga siya. At si Brian, ang lalaking para sa kanya. Brian, mahal, huwag mo intindihin ang mga tao nasa paligid natin. Ang importante sa akin, ikaw at ako. Alam kong galit ka sa akin. Dahil di ko sinabi sa'yo ang totoong estado ko sa buhay.
pero wala na akong pakialam doon. Sinabi sa akin ni Mom may utang ka raw sa amin, na 5 milyon. Sinabi mo rin sa akin yan. Handa kitang tulungan. Pero tumanggi ka kasi akala mo isa lang akong kargador. Pero mawawala ang utang mo kung sasagutin mo ako. At kapag di ka naman pumayag, makukulong ka. Mahal ko, will you marry me? Tanong ni Brian at biglang lumuhod sa kanyang harapan. Napaiyak siya sa sinabi ng lalaki. Unti-unti siyang lumapit kay Brian at tinawakan to sa pisngi. Nakaluhod ang lalaki sa maruming semento. Wala itong pakialam kung marumihan ang puting pants nito. Mahal din kita, Brian. Di ko naman kasi alam na mayaman ka eh. At hindi totoo na ginagamit na kita para mabayaran ko yung utang sa mga Montemayor. Alam ko yun, mahal. Kaya sagutin mo na ako ngayon, please. Brian, pakakasalan kita. Hindi dahil para mabayaran yung utang ko sa pamilya mo. Pakakasalan kita dahil mahal kita. Nakita niya ang tuwa sa mukha ni Brian. Tumayo ito upang mahalikan siya. Wala na silang pakialam sa kanilang paligid. Mahal niya ang lalaki at di niya kailangang intindihin ang sinasabi ng ibang tao. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ginamit si Brian. 5 taon nang lumipas at masaya nang nagsasama si Brian at Kiera. Maayos ang takbo ng kanilang buhay. Masaya si Brian dahil kasal na silang dalawa ni Kiera. Naaalala niya ng mga panahong hindi niya makakontak ang babae. Talagang nag-aalala siya. Halos hindi nga siya makapag-focus sa pagtatrabaho. Kaya iniwan niya ang importanteng meeting para lang makita ito. Doon niya lang nalaman kung anong ginagawa ng mga tao kay Kiera. Gusto niyang magalit sa mga ito, ngunit mas inintindi niya si Kiera. Binlackmail niya pa nga ang babae ng mga panahong iyon. At masaya naman siya sa naging sagot nito. Mahal, kunin mo nga yung diaper. Palitan mo si Ace, kanina pa puno yung diaper niya eh. Utos ni Kiera sa kanya. Napakamot na lang siya ng kanyang noo. Bago nilapitan ang kanilang anak na si Ace. 1 taon pa lang ito. Hindi talaga muna sila nagkaroon ng anak dahil pinangako niya kay Kiera na magta-travel muna silang dalawa. At tutulungan niya ang pamilya ng babae. Puno na naman ang diaper ng anak ko. Ang dami mo yatang inihi, anak. Aniya habang hinuhubad ang short ni Ace. Ngumiti lang si Ace at lumikha ng tunog. Gusto niyang panggigilan ng bata at kagatin ang pisngi nito ngunit hindi niya ginawa. Baka pagalitan pa siya ng kanyang asawa. Minsan na kasi siyang nanggigil sa akitan ni Ace. Mahina niya tong kinagat sa binti at nagalit ang babae sa kanya. Ang ending, sa guest room siya pinatulog. Mahal, palitan kaya natin ang diaper ni Ace. Nagkakarasya siya eh. Yun nga sana yung sasabihin ko sa'yo eh. Dapat talaga nating palitan yan. Tumango siya at sinuot ang short ni Ace. Hindi niya na ito nilagyan ng diaper dahil baka mas lalong lumala yung rashes sa pang-upo nito. Masaya siya sa buhay nila ni Kiera kasama ang anak. Pinatigil niya ito sa pagtitinda sa palengke. Nung una nga nagmatigas pa si Kiera, ngunit napilit niya naman ito. Sa ngayon, focus sa pag-aalaga si Kiera sa kanilang anak. Samantalang siya naman na nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Masaya ka ba? Tanong ni Kiera at umupo sa kanyang tabi. Oo naman. Magkaroon ba naman ako ng magandang asawa at gwapong anak, di pa ba ako sasaya? Di ka ba nagsisisi na ako yung naging asawa mo? Kasi wala akong natutulong sa kumpanya mo. Baka pabigat lang ako sa'yo. Why so emotional, mahal? Alam mo ba sobrang swerte ko sa'yo? Huwag mong iisipin na pabigat ka. Minsan di yan pumasok sa isip ko. Sapat na sa akin na nasa tabi kita. Kaya ng anak natin. At kapag nariyan kayo, panatag ako. Wala ka naman dapat gawin. Dahil masaya ako umuwi sa inyo ni Ace. Nawawala nga yung pagod ko tuwing nakikita ko kayong dalawa eh. Palagi ako excited umuwi. Napangiti si Kiera dahil doon. Swerte ko din. Napunta ako sa tamang tao. Akala ko noon hanggang pagiging tindera lang ako. Ngunit hindi. Dahil dumating ka sa buhay ko.
Ngumiti siya at hinalikan si Kiera sa labi. Pakiramdam niya aatakihin siya sa puso. Tuwing sinasabihan siya ni Kiera na mahal siya nito. Wala ring nagbago sa nararamdaman niya para kay Kiera. Mahal na mahal niya ang babae. At mananatili yon hanggang sa pagtanda nilang dalawa. Wala na siyang ibang mamahalin kundi si Kiera lang. Tulad nga ng sinabi niya, panatag siya sa tuwing nakikita niya ang kanyang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Janeses, Judy Baclayon, Rolando Reyes, Paulo de la Cruz, Cora Pabilar, Juliet Espinas, Ariela Cebedo, Teresita de los Santos, Helen Gabuat, Carmelita Mendoza, Rachel Hatulan, Donna Meñeles, Iza Lentoco, Inday Lebra at Marie Ortega. Maraming salamat po sa inyong lahat.